Pagnilay-nilay ng salita ng Diyos, ang mabuting balita, sinabi ni Jesus na susulat, "Umayo kayo, gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismohan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at banal na Espiritu ng Diyos, at turuan sa lahat ng ipinag-uutos ko. Tandaan ninyo ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Maglili ang isang dalaga at manganganak ito ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Umayo kayo, hanapin niyong mabuti ang sanggol. Kapag inyong nakita, ibalita ninyo kaagad sa akin at ako man ay makasamba rin sa kanya. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Ang Diyos at Panginoon ang tangi mo lamang sasambahin at paglilingkuran. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Mapalad ang nahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mapagpakumbaba, sapagkat tatamuin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanilang minimiti. Mapalad ang may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat ituturing silang anak ng Diyos. Mapalad ang pinag-uusig, inaalimura, at pinagwiwikaan ng lahat ng uri na kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo doon sa langit. Kayo'y asin at ilaw ng sanlibutan. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong mga ilaw upang makita nilang yung mabubuting gawa. Sa gayo'y luluwalatin nilang yung Diyos Amang nasa langit. Magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kalitliitang bahagi ng kasulatan ay hindi magwawakas. Kung kayo'y naglilimos, huwag nyo nang ipaalam ito sa pinakamatalik nyong kaibigan upang malihim ang inyong paglilimos. At ang Diyos Amang nakakakita ng kabutihang ginagawa nyo ng lihim ang siyang maggagantimpala sa inyo. Kung kayo'y mananalangin, pumasok kayo sa iyong silid at isara niyong pinto, saka kayo manalangin sa iyong Diyos Amang hindi nyo nakikita, at ang Diyos Amang nakakakita ng kabutihang ginagawa nyo ng lihim ang siyang maggagantimpala sa inyo. Ganito kayo manalangin: Ama naming Diyos na nasa langit, sambahin nawang yung pangalan dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kaming pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo kami tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama, sapagkat sa inyong kapurihan, kalwalatian, kadakilaan, magpakailan paman. Amen. Ngunit kung pinatatawad ninyong mga nagkakasala sa inyo, ay patatawarin din kayo ng Diyos Amang nasa langit. Ngunit kung di nyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, ay hindi rin kayo patatawarin ng Diyos Amang nasa langit. Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, sapagkat dito'y may naninirang tanggat, kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Ngunit ang impukin nyo ay kayamanan doon sa langit. Doon ay walang naninirang tanggat, kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Walang makapaglilingkod ng sabay sa Diyos, sapagkat ibigin niyang una at hamakin niyang pangalawa.
Paglilingkuran nyo ng tapat ang una at kapupuotan niyang pangalawa. Walang makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Ngunit pag sumakitan ninyo ng higit sa lahat ang pagharihan kay ng Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng pangailangan ninyo. Huwag niyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Humingi kayo't kayo'y bibigyan, umanap kayo't kayo'y makasusumpong, umatok kayo't ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat binibigyan ang bawat humingi at nakasusumpong ang bawat umahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapamakan, at ito dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti lang makasusumpong niyon. Mag-ingat kayo sa bulaang propeta na nagsisilapit sila sa inyo na parang maamong tupa, ngunit sila'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng Diyos, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking Diyos Amang nasa langit. Ang nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa nito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan na malakas, bumaha, di na yung malakas na hangin na yon at di nagiba, sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ngunit ang nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay may tutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng buwanginan. Umulan na malakas, bumaha, di na yung malakas na hangin na yon at nagiba at nawasak at tuluyang bumagsak. Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Naparito ko upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Kung kayo'y nililitis, huwag kayong mabalisa kung ano ang inyong sasabihin. Pagdating ng takdang araw, oras, panahon, ipagkakaloob sa inyong banal na Espiritu ng Diyos at siyang magtuturo sa inyo kung ano ang inyong sasabihin at kung paano inyo ito sasabihin, sapagkat hindi kayong magsasalita, kundi ang Espiritu ng Diyos ang magsasalita sa pamagitan lamang ninyo. Huwag niyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit ang katakutan nyo ay nakapapatay ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng maraming tao, ay kikilanrin ko rin naman sa harapan ng aking Diyos Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng maraming tao, ay tatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Diyos Amang nasa langit. Mapalad ang taong hindi nag-alinlangan sa akin. Lumapit kayong lahat sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingayin ko. Pasanin niyo aking pamatok, kayo'y mag-aral, ako'y maamot, mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan ng inyong kaluluwa. Sapagkat maginawang dalin ang aking pamatok, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ipatatawad ang lahat ng kasalanan, ngunit ang maglait sa Espiritu ay hindi patatawarin. Patatawarin ang sinuman magsalita laban sa anak ng tao, ngunit ang magsalita laban sa Espiritu ay hindi patatawarin. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao, sapagkat puno ng kabutihan ng kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala kahit kakunting nasa kanya ay kukunin pa. Anuman pumapasok sa tiyan ay sa bibig, ito'y dumadaan sa tiyan at ito'y dinurumi. Ngunit ang lumalabas sa bibig, ito'y dumadaan sa puso at itong nagpaparumi sa tao.
Ano ang mapapala ng isang tao, makamit man niya ang buong daigdig, ngunit ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay? Ano ang may babayad ng tao upang may balik sa kanyang buhay? Kung kasi laki man lamang ng butil ng mustasa ang iyong pananalig, masasabi niyo sa bundok na ito, lumipat ka doon, ito'y lilipat. Walang anumang bagay na hindi niyo kayang pangyarihin. Kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi sa inyong panalangin, ay pagkakaloob ito ng aking Diyos amang nasa langit. Ngunit, sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, ay naroon akong kasama nila. Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Naparito ako hindi upang paglingkuran, kundi maglingkod at iyalay ang kanyang buhay upang matubos ang marami at ipangaral kong mabuting balita tungkol sa kagandang loob ng Diyos at sa gahari ng Diyos sa kadarating ang wakas. Ano man hingin nyo sa pananalangin ay tatanggapin nyo kung nanalig kayo. Ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas, ng buong kaluluwa, ng buong buhay. Ito ang pinamalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang nagpapakataas ay bababa at ang nagpapakababa ay itataas. Magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Ang mananatiling tapat hanggang wakas siyang maliligtas at ipangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos sa kadarating ang wakas. Magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kakaunting halaga, pamamalahin kita sa malaking halaga. Halika, makihati ka sa aking kagalakan. Pumasok ka sa aking kaharian. Ako'y nagutom niyong pinakain. Ako'y nauwaw niyong pinainom. Ako'y walang may suot ang inyong pinaramtan. Ako'y sandayuan ang inyong pinatuloy. Ako'y nagkasakit at inyong pinuntahan. Ako'y nabilanggot inyong dinalaw. Nanalangin si Jesus at nagpatira pa at ang sabi, Ama, Ama ko, kung maaari layo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito, ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mong mangyari. Magpuyat kayo at manalangin upang di madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? It is finished, naganap na. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Pinuspos ako ni Yahweh ng kanyang banal ni Espiritu. Hinirang niya ako upang magandang balita'y dalhin sa mahirap, pagalingin ang mga sugat ng puso, palayain ang mga biyag at bilanggo. Dahil na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakarinig lamang tayo kung may mga ngaral tungkol kay Kristo Jesus. Maraming salamat po. Purihin ang salita ng Diyos. Sa Diyos po ang kapurihan.